Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong sabay na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel at bagyong Pepito. Kausapin na po natin si Ms. Veronica Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome pong muli sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, pati na rin po sa inyo Ma'am Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, nasaan na ho ba ang lokasyon ng dalawang bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, ma'am? Opo, so unahin natin itong si Ophel. Kanina alas 10 ng umaga ito ay nasa may layong 215 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. At ito ay max wind 110 kilometers per hour, gustiness up to 130 kilometers per hour. Ito namang si Pepito ay kanina din 10 a.m. nasa layong 630 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Max wind 130 kilometers per hour, gustiness up to 160 kilometers per hour po. Okay, kailan ho inaasahang magla-landfall itong bagyong Pepito at sinasabi nga ho na baka maging super typhoon pa ito. Totoo ho ba itong nakikita natin na pattern ngayon? So base nga po sa ating latest na analysis, posibleng mag-landfall nga itong si Pepito kung hindi po around bukas ng gabi or late evening, maaari ng umaga ng Sunday po. At tama po kayo, base sa analysis, bago itong mag-landfall, posible pa rin itong ma-reach niya nga yung super typhoon na category. So asahan nga natin malalakas na hangin, malalakas din, posible rin yung malalakas na mga pag-ulan sa areas na malapit po. Posible peak intensity bago ito mag-landfall. Para lang din ho maggabayan yung ating mga tatamaang lugar, ano? Isa-isahin ho natin ano yung mga probinsyang tatamaan po ng bagyong Pepito. Opo, so possible nga itong si Pepitong dumaan ng Bicol region, no? So ang Bicol region malapit din sa may Eastern Visayas area. May kita natin sa ating area of probability na pasok nga din tong Eastern Visayas sa area of probability. So not ruled out na kung magla-landfall man ito sa may Southern Luzon, pati na rin sa Eastern Visayas. At dahil nga kasama din sa area of probability or cone of probability, itong Central Luzon, posible nga rin dyan na lumapit or maglandfall din yung bagyo. So possible, papasok ito sa silangang bahagi ng Luzon or kung hindi man sa may Visayas, and then tuloy-tuloy yung magiging daan nito, posibleng dumaan din sa may Southern Luzon area, sa may not ruled out sa mga Mimaropa, then Calabarzon, and then possible lumabas din sa may around Central Luzon area po. Opo, so Metro Manila, maaari rin ho tayo makaranas na malalakas na pag-uulan kaya, ma'am? Opo, inaasahan nga rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Actually, naglabas din tayo ng weather advisory. May intense to torrential rains tayo or intense to torrential rains sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Kaya lagi rin tayo mag-abang sa mga ilalabas na mga advisory din po ng Pag-asa. Pero yung pinaka malalakas po na hangin at ulan, sabi ho, Sunday, ano? Talaga hong kailangan paghandaan. Tama ho ba yon? Tama po. So mararamdaman na natin malalakas na hangin by Sunday. Pero as early as dahil ngayon po, meron na tayo mga signal sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. So as early as kailangan na magsimula na nga, nagpe-prepare na yung mga kababayan natin dyan. And then kahit sabihin man natin na Sunday yung mga pinakamalalakas na hangin, may malalakas na hangin na rin tayo mararamdaman as early as tomorrow po. Magsisimula sa may silangang bahagi po ng Luzon. And then, Alright. Pero sa inyong analysis, gaano ba kabilis nagbabago po yung direksyon o lokasyon ng bagyo, no? Mula po sa oras na inilalabas ito ng Pag-asa? Opo. So, depende po. So, minsan nga kapag mabilis yung takbo ng bagyo, pwedeng sandali lang, posibleng magbago kasi hindi naman ganun talaga ang behavior ng bagyo. So, kaya po kapag malapit na mag-landfall, so kung medyo malayo pa yung bagyo sa ating landmass, every 6 hours naglalabas tayo ng bulletin. Pero kapag malapit na, kaya every 3 hours naglalabas tayo ng bulletin dahil posibleng magkaroon ng mga bagong update within that time span po. Marami pong salamat, Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po.